Dahil sa pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz, gumanti ang US sa pamamagitan ng pagbomba sa isang highly secured na isla sa Persian Gulf na mahalaga sa Iran, lalo na pagdating sa kanilang ekonomiya at produksyon ng langis. Dahil dito ay lalong nagalit ang pamunuan ng Iran at nangakong gaganti sa pamamagitan ng pag-target sa lahat ng military installations at base ng US sa gitnang silangan. Ano ang islang ito at bakit gano'n na lang ang galit ng Iran sa ginawang pagbomba ng US? Ano ang impact ng pagkasira nito sa ekonomiya ng Iran at kakayahan nilang mag-export ng langis? At higit sa lahat, anong klaseng ganti ang binabalak ng Iran na kinakatakot ngayon ng mga kapitbahay na bansa sa gitnang silangan? Sa kabilang banda, may lumabas na balita na nasa critical umano na kondisyon ang bagong ayatollah ng Iran. Gaano ito katotoo? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Good Naglungsad ang Estados Unidos ng isang malawakang airstrike laban sa mga military facility ng Iran sa Kharg Island, isang maliit ngunit kritikal na isla sa hilagang bahagi ng Persian Gulf na nagsisilbing pangunahing oil export terminal ng bansa. Ayon sa pahayag ng US Central Command o CENTCOM, ang operasyon ay isinagawa bilang bahagi ng mas malawak na kampanya upang pahinain ang kakayahan ng Iran na maglungsad ng mga operasyon laban sa shipping lanes at mga puwersa ng Amerika sa rehiyon. Ang Kharg Island ay matatagpuan humigit kumulang 24 kilometers mula sa baybayin ng Iran at matagal nang ginagamit bilang sentrong hub para sa export ng Iranian crude oil. Dahil sa lalim ng tubig sa paligid ng isla, ito lamang ang lugar sa Iran kung saan madaling makadaong ang malalaking super tankers na ginagamit sa pagdadala ng langis patungo sa pandaigdigang merkado. Gayunpaman, bukod sa pagiging oil terminal, naglalaman din ang isla ng iba't ibang military infrastructure na ginagamit upang protektahan ang oil export facilities at kontrolin ang maritime activity sa Persian Gulf. Bago isinagawa ang strike, ilang linggo nang minomonitor ng mga intelligence asset ng Estados Unidos ang isla. Gumamit ang militar ng kombinasyon ng satellite imagery, reconnaissance aircraft at maritime surveillance systems upang tukuyin ang eksaktong lokasyon ng mga Iranian military installation sa isla. Ayon sa CENTCOM, higit sa 90 military targets ang tinukoy nila bilang bahagi ng strike package. Kabilang sa mga target ang mga missile storage bunker, naval mine storage facility, air defense system, isang Iranian naval base, helicopter hangars at airport control tower at iba pang military infrastructure. Ang operasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng precision airstrikes mula sa mga aircraft at naval platforms na nakadeploy sa Persian Gulf region. Gumamit ang mga puwersa ng Amerika ng precision guided munitions upang matsak na ang mga military target lamang ang tatamaan. Ayon sa opisyal na pahayag ng US Central Command, ang layunin ng operasyon ay sirain ang mga pasilidad na maaaring gamitin ng Iran upang mag-deploy ng naval mines sa Persian Gulf, lalo na sa Strait of Hormuz. Isa sa mga pangunahing target ng strike ay ang mga storage facility ng naval mines. Ang mga mina na ito ay itinuturing na mahalagang bahagi ng asymmetric naval strategy ng Iran na siya umanong ginagamit na nila ngayon upang hadlangan o pabagalin ang pagdaan ng mga barko sa Persian Gulf at Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang shipping routes sa mundo. Sa kabuuan ng operasyon, sinabi ng CENTCOM na ang military target sa isla ay matagumpay na tinamaan at nawasak. Gayunpaman, malinaw din sa pahayag ng Estados Unidos na hindi target ng operasyon ang oil infrastructure ng Kharg Island. Ang mga oil storage tanks, loading terminals at pipeline facilities na ginagamit sa pag-export ng Iranian crude oil ay sadyang hindi isinama sa strike list. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, ang desisyong ito ay ginawa upang maiwasan ang malawakang epekto sa pandaigdigang supply ng langis habang pinapahina lamang ang mga military capability ng Iran sa isla. Pagkatapos ng operasyon, sinabi ni US President Donald Trump na ang mga military facilities sa Kharg Island ay totally obliterated habang nanatiling buo ang oil infrastructure ng isla. Matapos ang airstrike ng Estados Unidos sa mga military facility ng Kharg Island, mabilis na naglabas ng galit na pahayag ang pamahalaan at militar ng Iran. Bagamat kinumpirma ng Iranian officials na may mga military installation sa isla na tinamaan, iginiit nila na hindi naapektuhan ang oil export infrastructure at nanatiling normal ang operasyon ng oil terminal. Sa kabila nito,
Mabilis na naglabas ng mahigpit na babala ang Iranian Armed Forces laban sa Estados Unidos at sa mga bansang sinasabing sumusuporta sa operasyon. Ayon sa isang pahayag mula sa headquarters ng Iranian Armed Forces na iniulat ng state-affiliated Fars News Agency na anumang karagdagang pag-atake sa Iranian oil at energy infrastructure ay magriresulta sa agarang pagganti laban sa mga pasilidad ng enerhiya sa buong rehiyon na may kaugnayan sa Estados Unidos. Sa pahayag na yun, sinabi ng Iranian military na kung ang kanilang energy infrastructure ay tatamaan, lahat ng oil, economic at energy infrastructure ng mga kumpanyang may kaugnayan sa Estados Unidos sa buong gitnang silangan ay maaaring maging target. Kabilang dito ang mga oil facility, gas terminals at iba pang critical energy infrastructure sa mga bansang kaalyado ng Amerika sa Persian Gulf. Bukod sa direktang babala sa mga energy facilities, nagbigay rin ang Iran ng babala sa ilang karatig bansa. Isang pahayag mula sa Iranian military ang nagsabi na naniniwala ang Iran na may legitimate right itong targetin ng mga lugar na pinanggalingan ng mga missile o operasyon ng Estados Unidos sa rehiyon. Partikular ang mga kapitbahay na bansa ng Iran sa Persian Gulf. May posibilidad din na maging target ang iba pang critical infrastructure sa rehiyon, kabilang ang desalination plants na nagbibigay ng inuming tubig sa milyon-milyong tao sa Gulf countries. Ayon sa ilang defense analyst, ang ganitong uri ng pahayag mula sa Iran ay bahagi ng kanilang deterrent strategy na layong pigilan ang karagdagang pag-atake laban sa kanilang energy infrastructure. Gayunpaman, ipinapakita rin ng mga babalang ito na kung lalawak pa ang operasyon laban sa Iran, maaring lumawak ang conflict sa buong Middle East na may direktang epekto sa global energy supply at maritime security. Upang maunawaan kung bakit naging malaking issue ang pag-atake ng Estados Unidos sa Kharg Island, mahalagang tingnan kung gaano kalaki ang papel ng isla sa ekonomiya ng Iran. Ang Kharg Island ang pangunahing oil export terminal ng bansa. Bagamat maliit lamang ito, humigit kumulang 5 milya ang haba. Ito ang nagsisilbing central hub ng paglabas ng karamihan sa Iranian crude oil patungo sa pandaigdigang merkado. Ayon sa mga eksperto, humigit kumulang 90% ng Iranian crude oil export ang dumadaan sa terminal sa Kharg Island. Ang langis na ito ay nagmumula sa iba't ibang oil fields sa mainland Iran. Dinadala ito sa isla sa pamamagitan ng malalaking pipeline networks na direktang konektado sa mga storage facility at loading terminals sa Kharg Island. Sa isla, iniimbak ang crude oil sa dosenang malalaking storage tanks bago ito ilipat sa mga tanker na naghihintay sa paligid ng terminal. Tinatayang may kakayahan ang isla na mag-imbak ng mahigit 30 million barrels ng langis sa mga storage facility nito. Bukod dito, ang Kharg Island ay may kakayahang mag-load ng humigit kumulang 7 million barrels ng langis bawat araw, isang kapasidad na itinayo nung panahon pa ng malakas na oil production ng Iran noong dekada 70. Isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng Kharg Island ay ang heograpiya ng baybayin ng Iran. Ang karamihan sa coastal waters ng mainland Iran ay mababaw, kaya nahihirapan ang malalaking oil tankers na makadaong ng direkta sa mga mainland port. Sa Kharg Island, mas malalim ang tubig sa paligid ng mga jetty at loading terminal. Dahil dito, maaaring dumaong ang mga malalaking tanker na kayang magdala ng hanggang 2 million barrels ng langis sa isang biyahe. Kapag napuno ang mga tanker, naglalayag ang mga ito pababa ng Persian Gulf patungo sa Strait of Hormuz, ang makitid na waterway kung saan dumadaan ang halos 20% ng pandaigdigang oil trade. Isa sa pinakamalaking destinasyon ng Iranian crude oil ay ang China, na nananatiling pangunahing bumibili ng Iranian oil export sa mga nakaraang taon. Ayon sa tanker tracking data mula sa mga kumpanya tulad ng Kepler at Tanker Trackers, umaabot sa 1.1 hanggang 1.7 million barrels araw-araw ang karaniwang export volume ng Iran sa pamamagitan ng Kharg Island bago at habang nagpapatuloy ang tensyon sa rehiyon. Dahil dito, itinuturing ng maraming analista ang Kharg Island na pinakamahalagang energy node ng Iran, kaya ganoon na lamang ang kanilang galit nang inatake ito ng Amerika. Kung mawawala o mapipinsala ang kapasidad ng isla na mag-export ng langis, maaaring mawalan ng Iranian government ng malaking bahagi ng kita na ginagamit upang pondohan ang operasyon ng Estado, kabilang ang military spending at mga programang pang-ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit matagal nang itinuturing ng mga defense planner na ang Kharg Island ay isang strategic vulnerability para
nila sa Iran. At ito rin ang dahilan kung bakit kahit ang limitadong pag-atake sa military facilities ng isla ay mas lalong nagpainit sa tensyon sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Samantala, habang nagpapatuloy ang pambobomba ng Estados Unidos sa ilang Iranian military target at patuloy din ang tensyon sa Strait of Hormuz dahil sa paglalagay ng naval mines ng Iran, lumitaw naman ang bagong ulat tungkol sa tunay na kondisyon ng bagong leader ng Iran matapos ang pagkamatay ng dating Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Ang kanyang anak na si Mojtaba Khamenei, 56 na taong gulang ang sinasabing pumalit bilang bagong pinuno ng Islamic Republic. Ngunit ayon sa ilang ulat mula sa mga source sa loob ng Iran na iniulat ng mga malalaking news agency, maaaring hindi siya aktibong namumuno sa kasalukuyang digmaan. Ayon sa mga impormasyong lumabas mula sa mga insider source sa Tehran, ang bagong Ayatollah ay malubhang nasugatan sa insidente na pumatay sa kanyang ama noong February 28. Sinasabi ng mga source na si Mojtaba ay nawalan ng hindi bababa sa isang paa at nagkaroon din ng malubhang internal injury sa tiyan o atay. May mga ulat din na nagsasabing maaaring nasa coma siya matapos ang naturang insidente. Ang mga detalyeng ito ay hindi pa opisyal na kinukumpirma ng pamahalaan ng Iran, lalo na't halos ganap na naputol ang internet access sa bansa na nagpapahirap sa pag-verify ng mga impormasyon. Gayunman, ayon sa mga media outlet na may source ng impormasyon galing mismo sa loob ng Iran, si Mojtaba Khamenei ay kasalukuyang ginagamot sa Sinai University Hospital sa Tehran. Iniulat na isang bahagi ng ospital ang isinara at mahigpit na binabantayan ng security forces habang patuloy ang kanyang paggamot. Ang kanyang medical team ay pinamumunuan umano ni Dr. Mohammad Reza Safargandi, ang kasalukuyang Iranian Minister of Health at isa sa mga pinakakilalang trauma surgeons ng bansa. May mga ulat din na sinamahan siya ng isa pang senior surgeon na si Dr. Mohammad Marashi, isang kilalang medical figure na may malapit na koneksyon sa political establishment ng Iran. Ayon sa mga insider report, mahigpit ang seguridad sa ospital at limitado lamang sa ilang otorisadong individual ang may access sa intensive care unit kung saan ginagamot ang bagong Ayatollah. May mga ulat din na nagsasabing bumisita sa ospital ang Iranian President na si Masoud Pezeshkian upang personal na alamin ang kalagayan ng lider ng bansa. Sa kabila ng mga ulat tungkol sa kanyang kondisyon, naglabas ang Iranian State Television ng isang pahayag na sinasabing mula sa bagong Ayatollah. Gayunpaman, ang mensahe ay binasa lamang ng isang news anchor at hindi lumabas mismo sa telebisyon ang bagong leader. Sa pahayag na yon, sinabi na ang Iran ay magpapatuloy sa pag-atake laban sa mga target sa rehiyon at hindi magdadalawang isip na gumanti para sa mga Iranian na namatay sa digmaan. Dahil sa kawalan ng malinaw na pampublikong pagpapakita ng bagong leader, may ilang nagsasabing ang kasalukuyang sitwasyon ay tila pinamumunuan ng tinatawag nilang Ghost Ayatollah. Sa ilalim ng sistemang iniwan ng dating Supreme Leader, ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ay mayroong dosenang regional command structures na maaaring magpatuloy sa operasyon kahit walang direktang utos mula sa pinakamataas na leader. Ibig sabihin, kahit may mga ulat na kritikal ang kondisyon ng bagong Ayatollah, maaaring patuloy pa rin ang military operations ng Iran sa ilalim ng mga regional commander na matagal nang inihanda para sa ganitong sitwasyon. Sa kasalukuyan, ang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel kontra sa Iran ay patuloy na umiinit, ngunit nananatili itong isang limitadong regional conflict kaysa sa isang full-scale ground war. Sa panig ng Estados Unidos at Israel, malinaw ang kasalukuyang estratehiya. Targeted strikes laban sa military infrastructure ng Iran upang pahinain ang kakayahan nitong maglungsad ng missile attacks, drone operations at maritime disruptions sa Persian Gulf, partikular sa Strait of Hormuz. Ang mga operasyon tulad ng airstrike sa Kharg Island ay nagpapakita ng ganitong approach, pagtama sa military facilities habang iniiwasan ang direktang pagwasak sa oil infrastructure na maaaring magdulot ng global economic shock. Sa kabilang panig, ang Iran ay patuloy na gumagamit ng asymmetric warfare strategy. Sa halip na direktang makipag-engage sa conventional military power ng Estados Unidos at Israel, mas nakatuon ito sa paggamit ng missile at drone attacks na hindi pa rin tumitigil hanggang ngayon, maritime harassment sa Persian Gulf,
banta laban sa regional energy infrastructure, at pressure sa Strait of Hormuz. Ang layunin ng ganitong taktika ay gawing mas mahal at mas komplikado ang operasyon ng Amerika sa rehiyon habang pinapanatili ang kakayahan ng Iran na magdulot ng disruption sa global energy markets. Gayunpaman, sa kabila ng patuloy na tensyon, may ilang indikasyon na parehong panig ay maingat na iniiwasan ang isang total war. Halimbawa, sa pag-atake sa Kharg Island, hindi tinarget ng Estados Unidos ang mismong oil terminals ng Iran. Ang pagwasak sa mga pasilidad na yon ay maaaring agad na magtanggal ng milyon-milyong bariles ng langis sa global market at magdulot ng malawakang economic shock. Sa kabilang panig naman, bagamat naglabas ng matitinding banta ang Iran laban sa mga energy facilities sa Gulf region, nananatili pa ring bukas ang karamihan sa regional oil infrastructure at shipping lanes kahit na may tensyon sa Strait of Hormuz. Kung may palatandaan man na maaaring matapos ang labanan sa malapit na panahon, malamang na ito ay darating sa pamamagitan ng diplomatic pressure, economic negotiations o international mediation. Sa ngayon, gayon pa man, nananatiling hindi malinaw kung kailan titigil ang mga operasyon. Habang nagpapatuloy ang mga military strike, ang sitwasyon sa gitnang silangan ay nananatiling isa sa mga pinakasensitibong geopolitical flashpoints sa mundo. Isang krisis na patuloy na sinusubaybayan ng maraming bansa dahil sa epekto nito sa katiwasayan at kapayapaan sa gitnang silangan at sa ekonomiya ng buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.